So, good evening guys. Good evening mga asasiyan, no? So, now we will return to our webinar. May webinar na tayo ngayon na Smart Money Concept. So, para sa mga baguhan na narito, just make sure lang na naintindihan niyo yung forex trading. So, forex trading, na-discuss natin yan sa Forex A to Z, even sa Forex 101. So, introduction nung last month, introduction lang muna tayo sa forex. And then with the help of our sponsor, Tickmill, sabi nila continuous support lang tayo basta i-promote lang din natin si Tickmill. So gagamitan lang din natin 'yan. So ano 'yan eh, kumbaga, 'di ba, alam naman natin, kamutin mo likod ko, kakamutin ko likod mo. So even in business, sa forex, isa kasi sa forex broker ang Tickmill na active sa Philippines. Madali siyang mag-withdraw, and then I hope guys napanood niyo yung YouTube channel ko. Yung YouTube channel ko, ito rin. Kung makikita nyo itong nilagay ko dito sa chat box, yan yung YouTube channel ko. Andyan din yung Tickmill, yung review ko sa Tickmill, yung license nila, kung bakit sila ang pinaka number one nila yung spread. Aside sa continuous support, kasi kailangan natin ng long term eh. Kanina, nagkukwentuhan kami ng mga participants, guys. Kinukwento ko na problema kasi, noon dati, kapag nagbibigay ako ng mga free tutorial, napakakaunti ang nagseseryoso. Kaya, bihira rin ako mag-group mentoring, one-on-one mentorship ako. So, medyo pricey siya, pero kasi one-on-one yun. Dalawang beses lang yung mag-zoom, pero pagitan nun halos isang isang buwan. Okay? Sila yung madalas kong nakikita nagseseryoso kasi nagbayad sila eh. Ngayon guys, eto. This is your opportunity kung gusto nyo talagang matutunan ang Forex and even crypto. Okay? Kasi may crypto rin naman sa Tickmill eh. Pwede kang mag-leverage, mag-futures ng Bitcoin. So, ang ano kasi diyan guys, ang isang makikita nyong bentaha, no? Advantage kapag may idea ka na. Hindi ka basta-basta masusunugan. Katulad niyan, si Sir John kanina kakwentuhan namin, kumita siya 300. Tama ba Sir John? $300 kahapon lang. Opo, opo. Nag-hedging siya. Yan, thank you Sir John. So, nag-hedging siya kasi may knowledge na siya pero umattend pa rin siya nito, gusto niyang lumalim yung knowledge. So, ang importante lang guys is ito ha, iklaro lang natin. Kung gusto niyo seryosohin, attend lang kayo ng mga webinar natin brought to you by Tickmill. And then, let's support Tickmill. Gamitin din natin ang Tickmill uh, sa ating pagtitrade ng Forex. At the same time, ang gagawin mo lang is aralin to. Ngayon, ang lahat ng ngayon, okay, gagawa ako ng GC sa Facebook Messenger, isang GC ng mga naka-attend ngayon, at the same time, yung mga manunood ng recording na to, i-message nyo lang guys uli yung ano yung Tickmill register number nyo. I-message nyo lang kahit dito sa chat box. Okay? Gagawa natin yan ng GC or i-PM nyo pala ako sa sa Facebook para mas diretso ko na kayo ilagay sa GC. Kasi yung mga gustong magseryoso lang hindi naman natin pinipilit eh. Yung gustong magseryoso mag-aral ng Forex, tsaka pagbabasa ng chart, technical analysis, ng libre, okay? Pwede doon. Pero dapat, suportahan din natin ang Tickmill. Kasi dahil sa kanila, nagtuloy-tuloy tayo dito. Kaya ako tinatamad na talagang magbigay ng free tutorials. Kakaunti ang nagseseryoso. Mas maigi pa yung mga estudyante ko na nag one-on-one. Sila yung mga kumikita na kahit walang trabaho, katulad nung nasa Facebook ko, sa YouTube ko, no, kahit walang trabaho. So, yun. Make sure lang, i-note nyo lang, i-message nyo lang sa FB Messenger ko kahit na yung nanonood ng recorded nito, yung inyong Tickmill trading account number, tsaka pangalan nyo na nakaregister doon. Silipin ko lang kung under my link. Ilalagay ko kayo sa GC. Kasi yung GC na yon, doon ka pwedeng magtanong sa mga webinar natin.
So dapat yung topic natin about trading lang, forex, tick meal, para doon lang. Okay? So ang good news pa doon, may mga time na mag-share ako, okay? Mag-share ako ng mga technical analysis ko doon. So pwede niyong sabayan 'yun. So, kailangan mag-aral lang, aralin nyo lang yung pagbabasa ng chart. So, by the way guys, ang magiging topic natin ngayon ay yung pinaka-fundamentals ng smart money concept. At the same time, pag-uusapan natin yung pinaka-basic lang, itatry kong i-simplified, tsaka on my own na by my experience, ayun yung ginagamit ko. So, good news is nag 20 plus na tayo ngayon ano na mga participants. So, syempre mas na-motivate ako kapag ka maraming interesado. So, pag-uusapan natin smart money concept. Eh coach, yung ICT ba ituturo natin? Yes, ituturo rin natin 'yan sa mga susunod na mga lesson pa 'yon. Ang maganda nito ganito. Kasi kung papanoorin mo ang ICT, kulang ang 2 linggo yata na o 1 buwan o 2 buwan mo yung papanoorin. Ang dami niya sinasabi. Okay, hindi siya simplified. Pero ngayon, kukuhanin lang natin yung mga magaganda sa ICT, smart money, pagsasamahin natin, and based on my experience sa trading, ano ba yung mga madadali. So, yun yung pag-uusapan natin. So, guys, eto, nakatutok sa pagbabasa ng chart. Gusto mo matutong magbasa ng chart kung ang presyo ba ay tataas o bababa? Ito na yon yung smart money simplified natin. So, yun yung lesson 1 natin is nasa ano tayo, ano, sa fundamentals ay sorry, not fundamentals, kumbaga yung pinaka-importante sa smart money concept pag-uusapan natin ngayon lang. Simple lang to ngayon, which yung iba, alam ko, kabisado nyo na to. So, share screen tayo ngayon. Pag-uusapan natin ang market structure, which yung ibang mga video dyan, guys, nandyan na rin. Meron na tayo na market structure talaga dati. Okay. So, market structure, meron tayong high and low sa mga presyo. So, halimbawa, ito yung high. Ex Isipin nyo, wala ito, guys, ha? Kunyari, wala pa ito. Okay? Yan yung high na presyo. Ito ang low. Kapit ito, coach, ito ba pag-aaralan natin? Kapit ba ito sa Forex lang? No, kapit ito sa lahat. Meaning, kapag ka tumitingin ka sa stocks, yung mapapag-aralan natin ngayon, ito yon, makakatulong sa'yo. Forex, indices, ano ba yung mga indices? Yun yung mga pinagsama-samang stock like Nasdaq 100. Ibig sabihin, top 100 companies, pinagsama-sama sa US, yun, magkakasama yun. Okay? Tapos, meron din tayong crypto. Pwede rin sa crypto itong pag-uusapan natin. So ngayon, tumitingin tayo as a trader, ano ba yung goal mo? Ang goal mo is sabayan siya kung tataas o bababa. Ipinipredict natin yan. Kaya lang, kailangan mo ng proper technical analysis. Hindi pwedeng hula-hula lang. So with the help of this lesson, at sa mga susunod nating lesson, malalaman natin kung tataas ba o bababa ang market. Okay. Now, nakakita ka ng high, nakakita ka ng low. Ito lang ang tanungin mo. Ano ang babasagin niya? Meaning ng babasagin, ibe-break niya. Mas tataas ba siya sa high o mas bababa siya sa low? So pagka sinabi natin yon, ibig sabihin, ito yung high, ito yung low. Okay. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, dito sa ginuhitang kong to, ano ang binasag niya? Yung high ba o low? So, type H kung high, type L kung low. Kung nakakasunod tayo, gusto ko makita sa chat. Ayan, Sir Mark, salamat sa sagot. Yung iba, so ayan. So, binasag niya yung high. Dahil binasag niya ang high, ang ibig sabihin niyan, guys, ito yung bumasag dyan. Ang ibig sabihin niyan, guys, okay, may possibility na tataas pa ang market. Okay? Mamaya may papakita pa ako which nakalimutan kong ilagay dito. May possibility na, uy, tataas pa pala ang market. Okay. Pero, hindi yan dediretso. Wala kang nakikitang presyo, papaganyan, diretso. Hindi.
Normally yan, tataas, bababa ng kaunti, tataas, bababa ng kaunti. Sa kabaligtaran naman, babagsak yan, tataas ng kaunti, babagsak yan, tataas ng kaunti, and then so on. Okay? Mamaya natin pag-usapan yung time frame, sir. Doon tayo sa topic muna. Okay? Question lang tayo kung ano yung pinag-usapan. Don't worry. Ah, tama yan. Masasapol naman natin yung time frame. Okay, now, eto ah. So, binasag niya yung high. So, possible, uptrend tayo. Okay. Ngayon, tingnan nyo. So, nag-create siya ngayon ng bagong high. So, ito na yung bagong high. Yung retracement niya, ito na yung bagong low. So, tanungin mo uli ang sarili. Ano binasag niya? Yung high o yung low? Yung high o yung low? High pa rin ba ang binasag niya? H pa rin ba o L? H pa rin. Okay. So, ibig sabihin, uy, possible tumaas pa rin tayo. Kaya lang, magre-retrace pa rin uli ang market. So, magkikreate yan ng panibago. Kaya magkakaroon na tayo ng tinatawag na higher high or higher low. Pero para hindi kayo malito, laging recent high. Ano ba recent mo ngayon? Sa pinag-uusapan natin, kanina ito yung high, ito yung low. Ngayon, ito yung high, ito yung low. Makita nyo, binasag to, breakup structure ang tawag dyan. Binasag to, breakup structure. Hindi binabasag ang low. Okay? Ngayon, pagdating dito, ito na. Ano ang binasag niya dito? Ito yung high, ito yung low. Saan siya nagbasag ngayon? L o H? Okay. So, L. Sa baba. So, ano ang meaning niyan na may binasag siya sa baba? Ang meaning niyan, there is a possible reversal ng trend. Kung kanina, ang trend natin is uptrend, ngayon, possible na tayong mag-downtrend. Okay. Bago natin pag-usapan yon, ito yung gusto kong maintindihan nyo rin, guys. No? Kuha lang ako ng isang presentation. Okay. Kailangan yung maintindihan din ang saglit. Okay. Paano ba gumalaw ang market? Okay? Kailangan maintindihan mo, nasaan ba tayo ngayon sa market? Tayo ba ay sideways, o uptrend, o downtrend? Yung tatlo lang yun ang dapat yung tandaan. Habang nakikita kasi natin kanina na binabasag niya yung high, nagiging uptrend tayo. Pero pagka yan ay gumawa na ng low, binasag niya yung low, binasag niya yung low, binasag niya yung low, nagiging downtrend naman tayo. So, kung titingnan niyo yung market phases, nasaan ba tayo? Ngayon, technically, ayan, i-introduce ko sa inyo yung pagiging technical naman no sa ating market phase. Merong tinatawag na accumulation, reaccumulation, distribution, and redistribution sa market. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ito yung nangyayari sa market kung ano ng estado merkado natin ngayon. Halimbawa, accumulation means nagsa-sideways ang market. Parang yung nangyayari actually sa Bitcoin, consider ko pa rin yung retracement, parang sideways, okay? Pero anong susunod? Accumulation means sideways, susundan niya ng uptrend. Pataas ang market. Meron namang sideways na susundan ng downtrend, distribution ang tawag doon. Okay? Retribution. Yun naman ang isang tawag doon. Ah, saglit lang yun. Mute participants upon entry. Okay. Now, dahil dito, tong market phase na to, at least alam mo kung nasaan ang market, kung saan tayo papunta. Ngayon, with the help of market structure, so babalikan naman natin to, nalalaman din natin ngayon kung ano ang binabasag ng presyo, okay, doon tayo. So, ito uptrend, okay. Binasag niya to, ito downtrend. Binasag niya to, pa-downtrend pa rin tayo. Binasag niya to, downtrend pa rin tayo. Pagdating dito, ano binasag niya? Tung low, recent low natin o tung high? O, ulit tayo ulit. H o L ang binasag niya? So, H na.
nagpalit na naman. So, kung to downtrend, balik na naman tayo sa possible uptrend. So, dito sa market structure natin, sa basic market structure natin, isa sa pinakamahalaga na pag-uusapan natin is yung reversal actually, yung trend changes. Pero ito, at least maiintindihan nyo yung market structure. Meron tayong bearish yung structure kapag ka bumababa, binabasag niya yung low. Pagka binabasag niya yung high, bullish ang structure natin. Ngayon, ito naman. Yung tinatawag natin kaninang mga retracement o kaya yung accumulation, yung dito sa ating pinag-uusapan, yung accumulation, gusto ko lang idiin sa inyo guys, na minsan ang sideways, hindi literal na side na papaganyan. Okay? Para sa akin, ang may retracement din na papaganyan, para siyang tumataas ng kaunti or sabog-sabog, gumagawa siya internally, okay? Pero sideways pa rin siya. Okay? Ngayon, hindi ka malilito dyan kung bibigyan mo ng pansin itong ating market structure. Meaning, ano ba binabasag niya ngayon? Yung high o yung low? Yung high o yung low? Okay. So, para maging klaro tayo, puntahan natin ngayon ang chart ng TradingView. Okay? By the way, guys, meron tayong tropa, Asasi community rin siya. Meron siyang 50% off sa TradingView. Okay, discounted yon, talagang isa yun sa negosyo niya. So, message nyo lang si Sir J. Message nyo lang ako, ifo-forward ko kayo sa kanya. So, TradingView ay pinaka-charting natin na ginagamit. Okay? Ang ano niyan, ang charting nito guys, ito punta lang tayo sa Forex. Ito kasi, ewan ko, lahat ng mga trader dito na pumunta sa Apple nung nagawa ang TradingView. So, diyan tayo tumitingin ng chart. Okay, now, ito na tayo. May Bitcoin pala dito. Mamaya natin pag-usapan Bitcoin. Kanina may interesado sa Bitcoin. Okay, tingnan natin, no? Punta muna tayo mamaya natin pag-usapan ng time frame, ha? Sa day lang tayo. Tingnan nyo, ha? Kuha tayo ng kahit na itong reversal na to. Makikita nyo dito na uptrend tayo. Right? Okay, uptrend tayo dyan. Bakit? Gawin natin dito. Binasag niya, ito, basag. Hindi niya binasag to. Basag to, parang nag-double bottom to. Hindi pa rin niya binasag. Tinouch lang niya. Okay? Ha? Ito, consider din natin to. Ito, medyo ano, ayan. Oh, hindi niya ito, binasag niya. Ito, baka isipin nyo, ibinasag niya. Pero tandaan nyo, ito ang pinaka-main natin. Ayan, oh. Kaya yung iba, gumagawa ng zigzag indicator. Okay? So, ito, binasag niya. Pagdating dito, makita nyo to, wala siyang binabasag. Tapos, nag-create siya ng dahan-dahan ng lower low. Yan. Pagdating naman dito, saan ka, tingin ka lagi sa recent high mo, ha? Ito, sabihin na natin, ito ang recent high na ngayon na ginawa niya. Parang zigzag. Ito, basag, basag, basag yung maliit na to. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo, pwedeng kong consider na sideways. Hanggat hindi pa nyo nakikita yung yung malinaw na angat, yan. Ngayon, pagdating dito, create na naman siya ng anong kine-create niya. Lower low, lower low, lower low. Pagdating dito, may binasag ba siya dito? Wala. Angat na naman siya. So, andyan lang yung market structure na pwede nyo sundin. So, habang nakikita nyo to, ah, nakikita nyo yung galaw ng trend. Nasaan na ba ako? Nasa uptrend ba ako? Downtrend ba ako? Yan. Kaya mahalaga na meron kang strong, alam mo yung strong and weak na market structure. Okay.
So ano ang tawag natin na technical term? Meron tayong mga higher high, higher low, lower low. Ngayon, kung para hindi ka malito, kung gusto mo, meron tayong recent high and recent low. Tanungin mo lang lagi sarili mo, ano binasag niya? Recent high, recent low. Ngayon, coach, paano ko masasabi yung structure kung tama ba, no? Yung masabi ko na siya ay ah, swing na. Okay. Para sa akin, kapag ka malinaw yung zigzag, halimbawa yung ganito, yung retracement. Kita niyo yung kanina sa pag-consider ko dito. Ayan. Ito, medyo isang isang pula lang eh. Pero pwede na rin kasi makikita mo naman dito. Ayan, no? Yung zigzag na yun. Kung binabasag niya, ito high, high, basag. Pagdating dito, wala siyang binasag. Masyadong malaki to. Okay? So, yan yung mga at least dapat na maintindihan natin sa market structure. Now, so klaro rin sa atin to para masabi mo yung swing, may swing siya, at least sabihin nating meron dalawang red candle o dalawang green candle na iba yung kulay, yung direction, makonsider mo siya na recent high, recent low. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa ano yung ngayon yung pinakamahalaga na babantayan natin. So, pinakamahalaga na babantayan natin, ito na. Ito ang tinatawag sa smart money concept na CHOK. CHOK ang ibig sabihin nun is change of character. Kaya tinawag yan na uh, CHOK, change of character. Meaning, yung character ng market is nag, nagpalit. Kung bullish siya, biglang magbe-bearish. O kaya kung bearish siya, biglang magbo-bullish. So, ang tawag ng iba dyan, kay ICT, tinawag yan na market structure shift. Which, i-discuss natin to sa mga susunod na lesson. Kasi bago mo masabing may market structure shift, marami siyang hinahanap. So, dapat yun ang maintindihan natin. Ano yung hinahanap niyan yun? Well, to make the story short, yan yun. Pagka may nakita kang sign of reversal from uptrend to downtrend or downtrend to yun yung breakup structure din. Kasi ang tawag natin yun, anything na bine-break niya, breakup structure, mapataas man o baba. Pero kapag yung breakup structure na yun ay nagbabadya ng reversal, tinatawag ko to, personally, ako ang nagtawag nito na major breakup structure. Kasi, kaya siya major breakup structure, yan yung pinakamahalaga trend changes ang ibig sabihin nun. Magkakaroon na ng reversal. Kung kanina, inaalam natin yung market, so ibig sabihin, uptrend tayo, dahil nakakita tayo ng chok, pwede na tayong mag-downtrend. So halimbawa, dito lang sa picture na to, no? Uptrend dyan. Okay, uptrend tayo. Binasag niya to, binasag niya to. Pagdating dito, hindi niya to binasag. Ito, binasag niya yung baba. Ito yung chok natin. Yan yung trend reversal natin. Dahil nagbasag siya ng recent low. Kung babalik ta rin naman natin yan, yung recent high, kung yan ang recent high, binasag niya. So, may tendency ngayon tayo na magkaroon ng change of character o yung market trend changes na tinatawag. So, nakakasunod ba tayo? Kung nakakasunod tayo, can you type 8? So, we have around 25 participants right now. Kung nakakasunod, can you type 8? Sir Mark, Sir Michael, thank you. Elsa, John Pritz, Jessica, Cristel, Gerard, Felma. Okay, so yan, good, good. Maraming nakakasunod. So lahat ba nakakasunod Okay, good. Ayan, marami na. So thank you. Now, so klaro tayo dito sa trend changes. Okay? So mahalaga yan na ma malaman nyo. Actually, ito ma-master nyo. Pagka na-master nyo yan, lalo na yung trend changes, yung market structure. So, ano lang ang summary lang dito sa topic na to? Ano yung dapat mong tandaan? Tanungin mo yung sarili mo, ano ang binasag niya? Recent high, recent low. Ngayon, malalaman mo yung trend. Ngayon, ano yung inaabangan natin? Inaabangan natin yung major breakup structure o yung shock na tinatawag o yung market structure shift.
So pagka tinanong ko, ayan, yung major breakup structure natin, yun ang hinihintay natin. Kasi kung babalikan natin yung chart, yung breakup structure, kahit saan ka pumunta, okay? Kahit halimbawa, ito, Euro USD tayo. Okay, one day. Okay. Ito, itong nakikita nyo to, pa tayo dito. Yan. Ito, kita nyo, ito yung medyo panggulo. Kasi tingnan nyo, may nag-sideways siya. Nakita nyo itong swing na to, ang laki, no? Nag-break up structure dito, so kala mo, aangat na. Pero, binasag din niya yung recent low. Ngayon, ito tanong. Coach, paano yung ganyan? Hindi ko alam kung saan tataas. So, kung ito ay nakaganito, guys, yan, pagka ganyan yung mga sitwasyon. Coach, parehas niyang binasag. Paano yan? Oh, back to basic ka. Ano ang basic? Nasaan ang high? Ito na yung bagong high. Nasaan ang low? Ito na yung bagong low. Oh, saan siya nagbasag? Hintayin mo. Nasa inner siya eh. Naka-inside bar. Ayan yung tinatawag na parang inside, nasa range lang siya. Hindi pa natin makita kung alin ang babasagin niya. So, wala kang trade kung nandiyan ka. Ngayon, abangan natin kung saan siya magbabasag. Okay. Tingnan natin ha. Mabagal pero times 10 na yan. One day kasi ito eh. Okay. Abang inintay natin. So, ito, ginuguhitan natin. Dapat basagin niya to, nalalapit na siya dito. Okay. Pagka binasag niya yan, tingnan natin. Yun, basag. So, meaning, uptrend na tayo. Ngayon, ito guys, at tatandaan nyo. Pagka sinasabi nating basag, kailangan body ang binasag niya. Ha? Body ang binasag niya. Okay? Ibig sabihin yung mismong katawan na yun. So ito yung mga tendency ng iba ano siya. Ano po suggested time frame? Yung time frame babalikan natin later on ha. Taka yung plan. Don't worry. Iyaan na natin yan. Meron tayong topic ngayon na time frame. Kaya huwag kayong mag-alala. Now, manipulation. Tsaka natin pag-uusapan yung yung manipulation yan na yung power of 3 ni ICT. So, tsaka natin pag-uusapan yan. Pero pwede rin yan, pwede natin kasing makonsider ito, actually. Yan. Liquidity grab ang tawag din dyan. Okay? Liquidity grab o manipulation. Pero, yun yung isa sa mga tawag dyan. Now, so, klaro tayo dito ha. Pwede na tayong pumunta sa next topic natin. Ang next topic naman natin ngayon is candlestick bias. Ito, sasabihin ko sa inyo, effective to sa one day, 4 hours. 4 hours, pataas. Okay? Para rin tong market structure. Kaya lang, ganito yan. Tutulong to sa akin, kahit sa inyo, no? Silip kayo sa 4 hours, makikita nyo kung ang bias nyo, maglolong ba ako o magshort. Okay? Pwede to. Pero syempre, i-combine nyo to sa strategy ng mga pag-aaralan natin. And ito nga pala, for the sake na maintindihan nyo. Tinawag ko rin itong simplified kasi gagamit tayo ng mga simpleng indicator pero ano pa rin yun, yung indicator na yun is consider pa rin nating smart money. And then of course, introduce ko pa rin sa inyo yung isang klase ng RSI na pwede nyong gamitin. Para makita lang natin kung oversold and overbought. Tapos may sikreto pa akong ituturo niyan. Abangan nyo sa mga susunod na lesson. Okay? So, ginagawa natin, pinapasimple natin yung smart money. Pero dapat nakafocus ka sa candles. Sa galaw lang ng candles. Not in indicator. Okay? So, now, ito na. Paano ba coach ang candlestick bias? Simple lang yan. Ano yung tanong natin lagi kanina? Ano ang binabasag niya? Yes, meron ka bang YouTube sa mga newbie coach? Yes, meron. Yun yan. Yung playlist, ma'am, na pinost ko kanina sa YouTube para maintindihan nyo ang Forex. Ah, pakisuyo na lang yon. Ayun po yun.
Nasa chat kanina. Pero i-ano ko sa inyo. Para at least, designer, here are 4 Wix Studio. Para maano nyo. Ayan, lahat ng mga newbie, panoorin nyo yung Forex 1 na yan. Okay? So, balik tayo sa topic natin. Oh, anong nangyari? Yan, nawala yung ating ano eh. Okay, naked candle tayo. Ayan. Okay, so ang pag-uusapan natin yung candlestick bias. Meaning, gusto nating makita kung bullish ba ang bias natin through the candles itself. Pero, application pa rin ito ng market structure. Tandaan nyo market structure pa rin yan. So, ito yan. Pag-usapan natin itong candle na to. Okay. Ito ang high, ito ang low. Pagka sinasabi natin sa candle kung ano yung high, pinaka-high price na naabot niya. So, meaning, kasama yung buntot, yung wick. So, sa candle green na to, okay, ang makikita mo, ito yung high natin. Ito yung low natin. Ang tanong, ano ang binasag niya? Yung high. Pero ito ang isang pangalawang tanong na tatanungin nyo. Body ba ang bumasag o wick lang? Ibig sabihin ng wick, buntot ito lang. Okay? Hindi, ito, ano to? Body to, hindi to wick. Okay? Body ang bumasag. So, ibig sabihin, kapag body ang bumasag, ang possible na susunod na candle dyan ay tataas pa. Pero take note, hindi matik na green yan. Okay? Pwede yung mag ganito guys, oh. Pwede yung aabutin niya yung price na to, biglang magiging red candle siya. Pwede rin yun. Okay? Ganyan siya. Pwede siyang ganyan. Pero normally yan, green yan, pataas. Mamaya, titingnan nyo. So, anong magiging bias natin? Ang magiging bias natin, uy, bullish ang bias. So, kung magte-trade ka, kunyari, day time frame to. Kung magte-trade ka, bullish pala ako. Kahit 4 hours, pagka tinignan mo yan, oy. Pero pagka yan ay tinignan mo sa lower time frame, noisy yan. Not recommended. Okay? Klaro tayo dyan. Now, ito naman. Balik, dun tayo sa pangalawa. So, bullish bias, klaro. Ang tanungin mo lang, ano ba binasag niya? High ba o low? Unang tanong. Pangalawang tanong, ano ba ang bumasag sa kanya? Body o wick? Ngayon, ito naman. Paano kung wick? Kasi kanina, body. Ibig sabihin, uptrend tayo, bullish tayo. O, pagka wick, ito naman siya. Ito yung high, ito yung low. Unang tanong, saan nagbasag? High. Okay. Pero pangalawang tanong, ano ang bumasag? Wick o body? Ano sagot? Dito sa candle na to. Okay, wick naman ang bumasag. So, ibig sabihin, ang susunod na presyo, possible umabot sa baba. Bearish ang bias mo. So, kung magte-trade ka dyan, magsho-short ka. Nakukuha ba? Klaro ba yan? Mamaya pa ako magtatanong. Okay. Now, balik naman tayo sa kabila. Yung ilalim naman ng binasag, parehas din yan. Kung ito ay binasag niya ay body, ibig sabihin, bearish ang bias natin. Pero kung ito ay weak ang binasag, ibig sabihin, ang bias natin is bullish. Tataas yung susunod. I-share ko to sa GC. Pwede nyo namang i-screenshot. Pero make sure lang na pagkatapos nitong ating webinar, message nyo, Coach, gusto kong sumama sa Tickmill. O, lagay nyo na yung ang pangalan natin Tickmill SMC. Okay? Asasi Tickmill SMC. Gagawin natin yon. Para lang yun sa mga registered Tickmill trader na gustong magseryoso sa pag-aaral ng trade ng libre. Brought to you by Tickmill. Okay? So, ngayon, ito. Klaro ba yung candlestick bias?
Kasama yan sa smart money natin na pag-uusapan. Klaro ba tayo? Kung klaro, can you type 3? Kung klaro naman, nakakasunod. Okay, good. Nakakasunod. O, tingnan natin patotohanan natin kung tama. Okay. O, ano binasag? Ito, tumpo lang to. Body. Tumaas ba? Taas. Ano bumasag? Body. Body. Okay. Ngayon, ito ang isang magandang tanong. Nakita nyo to? Okay. Yung sumunod bang candle, may binasag siya? May binasag siya? Wala, meron. Wala. Okay. Diyan papasok yung inside bar. Parang inside bar siya. Wala pala dito. Okay, parang inside bar siya. So ang laging ano lang diyan, ang tingin ko lagi diyan, susundan mo yung candle dito. Ito, babalik tayo sa market structure. Ito yung high, ito yung low. Okay? Ito yung low natin. Ano ba yan? Bakit nagmamagnet ba yung ano? Okay. So, yan yung pinaka-low. Okay. Ayusin ko lang Okay. So, kung papansinin nyo dito, pagdating naman dito, body na to ang bumasag. So, umangat nga ang presyo. Oh, kaya pala. Umangat nga ang presyo. Okay, pero tingnan nyo dito. Pagdating dito, ano ang bumasag? Weak. So, bumaba siya. Pero pagdating dito, yan na naman. Okay? Ito ang high. Tanggalin ko lang para makasunod kayo Okay. Dito, weak ang binasag. So, bumaba yung susunod na candle. Ito. Okay? Ito, medyo, ayan na, dyan na magkakatalo. Kasi, kahit body ang binasag niya, pagdating naman dito, ang susunod naman, in-expect mo, bababa, no? Pero ang nangyari, ito na ang bumasag, body na. So, body ng body, pagdating dito, yan. Yan yung mga maraming week na yan ang abangan nyo. Undecisive yan pagka ganyan. Meaning, ayan, okay. Meaning, parang nagiging sideways siya. Pagka inside bar, tsaka yung high and low niya, hindi niya binabasag basta-basta, kailangan standby ka muna. Walang malinaw na bias pa. Ngayon po, pwede kang pumunta sa lower time frame, doon ka mag-trade. Pwede naman din yun. Pero later on, tsaka natin pag-uusapan yung pagte-trade. We are looking still about your prediction, correct technical analysis using the candlestick bias. And, syempre, yung candlestick bias na yan, meron pa rin yang market structure tayong sinusunod. Yung pa rin, ito pa rin. Kung bullish yan o bearish. Laging tandaan, dalawa lang yung tanong. Ano binasag niya? High and low? Ano bumasag sa kanya? Wick or body? Okay. So, klaro tayo sa candlestick. So, I hope naging klaro yan. Ngayon, ito. Yung mga bullish pin bar na yan, kapag ka nakikita niyo yan, lalo na sa support and resistance, and then later on, pag-uusapan din natin yung supply and demand zone, yan yung mga dapat nyong bantayan na possible magkaroon ng reversal. Bullish pin bar, if very effective sa 4 hours and above. Okay? Kapag ka nakakakita ka niyan, tapos gumagawa ka ng support and resistance. Okay? Equilibrium, tsaka natin pag-uusapan to kasi medyo mahirap tong equilibrium. Pero bigyan ko lang kayo ng pahapyaw. Ah, pagka ikaw ay nagbebenta, syempre gusto mo sa mataas. So, sa premium. Pagka ikaw naman ay bumibili, syempre gusto mo sa discount. Ganyan din sa trading. Ngayon, malalaman nyo yan sa susunod natin pag-uusap kung paano yan. So, nalaman na natin ang market structure, nalaman na natin yung candlestick bias. So, ano naman tayo, yung multi-frame na pinagtatanungan nyo. Okay. So, habang nakikita ka, habang nasa ang time frame ka, ibig sabihin, halimbawa, kung nasa 4 hours time frame ka, ibig sabihin, ang nakikita mong candles ay nag-o-open
at nagko-close sa loob ng 4 na oras. Ngayon, mas dumadami ang candles kapag ka pumupunta ka sa lower time frame. Pero ito ang gusto kong tanong, iklaro ko lang, maraming nagkakamali dito sa sagot na to. Kapag ka ang higher time frame mo, liliwanagin ko yung tanong ha, kung ang higher time frame mo ay uptrend, ang lower time frame mo ba dapat uptrend din? Oo o hindi? Gusto ko ng sagot lahat. Hindi mo na ako sasabihin ng sagot. So, ibig sabihin, kung higher time frame ba ay uptrend, ibig sabihin ba ang lower time frame ko uptrend din? Dalawa lang. Maraming sumagot ng hindi. Okay. Si Ma'am Elsa lang ang oo at si John Fritz. Bawal lang depende po, coach. Si Sir Anthony, naninigurado, depende po, coach. Para ka neutral niyan. Ayan, si Ma'am Jenny Luwalhati. Parang first time kong nakita si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, saan kayong community? Pwede niyong i-type Cryptoverse, Crypto Army, o Asasi. Okay. Okay, kuhanin na natin ang sagot. Ang sagot ay oo. Kung ang higher time frame is uptrend, ang lower time frame, ano rin, uptrend din. Kaya lang, mas marami ang candles. Okay. Nakita niyo yung picture? Ang mangyayari niyan, guys, kung ito ay pataas, pataas din ang lower time frame. Kaya lang, mas marami kang makikitang candles. Pero, ganyan pa rin yan. Okay? Nakita niyo to, ito kunyari 15 minutes. Pataas pa rin siya. Ngayon, ito 1 minute. O, pababa man to, pero kung 1 minute yan, lahat ng candle na yan ang punta sa taas pa rin. Klaro? Okay? So, makikita niyo, wala yung pinagkaiba guys sa picture na zoom in nyo tsaka zoom out. Iisa pa rin ang picture. Ang pagkakaiba lang, kapag ka higher time frame, okay, pagka higher time frame, kakaunti lang yung candle na nakikita mo. Pero, kung ano yung market, yun pa rin yung market, hindi pwedeng mabago pagka nag-lower time frame ka. Kaya lang, yun nga, doon na magkakatalo sa trade mo sa lower time frame. Kasi baka short ka, tapos maliit lang yung galawan mo, yun yung i-explain natin sa mga susunod nating lesson. Pero ngayon pa lang, coach, paano ba ang magandang klase ng trade? O, ganito, para nagkakaroon na tayo ng klaro, multi-frame analysis. So, ang pinakamaganda, mag-bias ka, ako personally, 4 hours ako. Sa 4 hours ako pumupunta. Okay. 4 hours and then mag-e-entry ako sa 10 or 15 minutes. Kung magde-daily intraday trade ako. Pero kung spot lang yan, kung sa crypto or something, kahit sa 4 hours ako tumingin, higher time frame, maglalagay lang ako kasi hindi risky, hindi ako leverage trading. Pero kung leverage trading, para makuha ko yung pinaka-ilalim o pinaka-ibabaw, maganda pumunta ka sa lower time frame. Which I ideally, personally, 10-15 minutes lang. Hindi ako pwedeng bumaba. Noisy na kasi ang market. Ganyan kahalaga ang multi-time frame analysis. So bibigyan ko kayo ng example. Okay. Kung dito sa day na to, ayan punta tayo ng 4 hours kasi masyadong ano. Okay. Guguhitan natin yung 4 hours. Tignan nyo yung mangyayari. Ah, guhit tayo dito. Low, 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 low pa rin to. Pagdating dito, so ito ay downtrend. Okay, pagdating dito, high, 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 pero pagdating dito, wala na. So,
ito ay uptrend. Tingnan nyo ha, pagkalipat ko ng 2 minutes, ganun pa rin yan. Okay? O yan o, ganun pa rin. Sorry, 2 hours. Okay, lipat ako ng 30 minutes. Kung makukuha ba natin? Okay, makukuha pa rin ng chart. O, ganun pa rin yan. Kaya lang mas lumalaki, di ba? Kasi mas dumadami ang candles. Pero, ando pa rin ang low, ando pa rin ang low, ando pa rin ang low, ando pa rin ang high, ando pa rin ang higher high. So, klaro ba ang time frame analysis para sa atin, guys? Kung klaro, can you type 7, please? Okay, so at least may natututunan tayo. Nandito tayo sa basic ng pagbabasa ng chart. Okay, now, ito na yung mga mahalaga. Supply and demand zone. Ano ba ang supply and demand zone? Okay. Ito yung isa sa ginagamit ko, guys. Tandaan nyo to na para sa atin, ito yung supply and demand zone. Kasi minsan baka iba eh. Ngayon, ito lang. Mamaya, ipapakita ko rin yung support and resistance. Supply and demand zone are the consolidation sideways phase before the rally and impulsive move of price. Okay. Zone can be identified only after a rally slash impulsive move or displacement na tinatawag ni ICT. This zone are point of interest and possible entry and exit point in trading. And not recommended to use alone. So, ito lang. Pwedeng point of interest mo rin ang supply and demand zone. Ang supply, okay, supply and demand zone, kung makikita nyo dito, okay, ang supply sa taas, ang demand zone sa baba. Parang ito ang support, ito ang resistance. Forget nyo na yung mga range na yan, ha? Yung fractal supply. Gusto ko lang pakita sa inyo. So, meron tayong, delete natin to. Yan. Supply and demand zone. So, yung supply natin, okay, wala pala dito. Ang demand zone natin nasa baba, supply sa taas. Now, tatandaan natin? Ito yung sideways bago magkaroon ng rally o impulsive move. Ngayon, connected din to sa order block which pag-aaralan natin next time. Pero ito na lang yung parang gawin natin. Para mahanap mo yung point of interest, hanap ka ng impulsive move na nagkaroon ng reversal. Okay? So, ibig sabihin, remove drawings tayo. Punta tayo ng 4 hours, no? Coach, ano ba ibig sabihin ng impulsive move? Nakita mo yan? Impulsive move yan. Okay? Yan, impulsive move yan. Yan yung mga malalaking candles. O kaya, may tinatawag kasing displacement indicator. Hmm, tignan ko kung ito yun. Ayan. Yung displacement, nakikita nyo yung kulay dilaw na yan. Okay. Displacement yan. O, ito. Pakitaan ko kayo. Una, uptrend tayo. Pagdating dito, binasag niya to. Ito yung impulsive move na tinatawag. Displacement yan. So, pumapatak, tong area na to, bago tumaas, no? Before. So, ano yung taas? Ito, tong area na to, yan ang, remove ko muna tong drawing sa. So, tong area na to, pumapatak, ito yung aking supply zone. Ngayon, kung ito kanina, pwedeng ito ang point of interest ko. Tanggalin muna natin to guys para at least naiintindihan nyo. Bakit ito naging supply zone ko? Kasi, nakita nyo yung pula na yan, nagkaroon ako ng displacement indicator.
kahit wala yan displacement indicator, yung red candle na to na malalaki, ibig sabihin, yan ay mga point of interest. Ngayon, normally, ang ginagawa ng mga trader dyan, iniintay lang niyang untugin tong area na to, okay? Iniintay niyang umuntog dito at dito siya kukuha ng sell entry, short entry, at iintayin niyang bumagsak hanggang sa dito yung iba. Pero yung iba, yung mga point of interest na mga recent high, dito lang. O kaya, ito lang, dito lang sila kukuha ng TP. First TP, second TP, third TP. Ano yon? Yung mga swing na hindi pa binabalikan. Yan, tandaan nyo yan, yung mga swing na hindi pa binabalikan, mga point of interest din natin yan. Okay, ngayon, tingnan nyo kung ano nangyari. So, umuntog ba siya? Yun, actually, ito, umuntog na siya dito. Tapos, bumaba siya sa ating demand zone. Okay, o yun. Tapos, binasag niya pa yung demand zone. Pagka hindi niya ni-respect yung demand zone na ginawa mo, okay, meron siyang ibang gagawin o gawa ka ng panibagong supply and demand zone. So, yun, at least maintindihan nyo lang yung supply and demand zone. So, kung babalikan natin mamaya, okay, close lang natin to. Balikan natin yung market structure para maging malinaw sa inyo. So sabihin natin guys dito no, dito sa anong to. So meron ditong red candles, impulsive move sigurado. Okay? So o kaya somewhere here meron din. So yung mga yan ang mga supply and demand zone natin na pwedeng balikan. O kaya katulad nito, iba to eh. Tsaka natin yung pag-aaralan. So, meron ditong binabalikan siya. So, yan yung mga point of interest mo, yung supply and demand zone. Pero sa akin, sa strategy ko, pag-uusap mas sa mga susunod na lesson yun na yung order block tsaka yung market structure shift plus yung ating FBG, yung market imbalances, doon tayo magpo-focus. Kasi mas maraming bounce doon ang market. Which kaya mas gusto kong ipasok si ICT. Pero for the sake of knowledge, kailangan natin kasing maintindihan yung supply and demand zone natin. Okay? So at least nagiging klaro sa atin ano yung uh, supply and demand zone. Yan yung sideways o kaya sabihin natin yung last candle na bago na opposite sa impulsive move ng market. Actually, order block na rin yun eh. Marami dito nagkakapare-parehas na lang, to be honest. Supply and demand zone, point of interest, order block, halos pare-parehas. Pero papasukin natin yan, masaalamin natin yan sa mga susunod na lesson. Now, sorry, medyo minalat. Ito naman yung support and resistance. Ano pagkakaiba ng support and resistance sa supply and demand zone? Support and resistance are significant level in the price and direct offshoot of supply and demand levels. In fact, all support and resistance line were originally supplies or demand zone. Ngayon, ito lang. Sa support and resistance, nakita mo na, umuntog na. Okay? Kaya nakakagawa ka ng mga trend line, horizontal line, mga pattern with the help of support and resistance or supply and demand zone. Ngayon, this is how support and resistance created. They are essentially the confirmed supply and demand zone level. So, may kumpirmasyon na inuntugan niya to. Okay, bibigyan ko kayo ng example uli. Yung kanina, di ba? So, nakita mo na, umuntog na siya doon. So, ibig sabihin, yun yung confirmation na support and resistance. Pero napakahalaga ng mga trend line. O, bibigyan ko kayo ng example. Tingnan nyo to. Meron akong nakikita dito na pattern na sinusunod. Yan, o. Para yung support and resistance
sa ilalim yung resistance, support, untog siya dito, baba, untog siya dito, baba, untog siya dito. Okay. Pero tingnan mo, sir, yung supply and demand zone, nasaan? O, andito, pero hindi siya umuntog. Pero eto, pansinin mo, tong area na to, kung saan nagkaroon kanina, ayan o, nakita niyo itong zigzag na to, yung swing na to, okay? Kung mapapansin nyo, diyan siya umuuntog ngayon lagi. Dito sa tinitignan nating Euro USD. Yan, no? Untog siya dito. Ano yung kinuha ko sa box na to? Itong buong zone na to. Isang zone siya kanina ng, ano ba to? Consider na supply zone. Okay? Supply zone pa rin siya kasi sa taas. Ito yung demand zone. Na nilampasan siya, hindi nirespeto yung supply zone, pero binalikan at dyan na siya umuuntog ngayon. Ayan o, untog na naman siya. O, same with here. Ito naman yung demand zone. Paano ko kukuhanin yon? Yung red candle, pwede kong kuhanin. Okay. Which, ito na yung support and resistance din. Tingnan mo, ilan ang untog. Okay. Una, ito yung unang untog. So, dito, demand zone pa lang. Oh. Tapos, inuntogan niya dito, then untog dito. Pero ito, wala na. Basag na. So, hindi na ni-respect. Gumawa na naman siya ng panibagong trend line. So, at least naiintindihan. Guys, alam nyo yung paggawa ng trend line, napakahalaga nito ha. Ito yung mga ginagawa kong trend line. Kahit ngayon, ako personally, ginagamit ko pa rin ang trend line. Hindi siya ano sa totoo, nakakatuwa siya. O kahit sa Brett, gumagawa ako ng trend line na yan. Buhay na buhay ang trend line ko sa Brett. Ano pa rin tayo eh. Alam ko nakatrade tayo sa Brett. 36%. Kumuha ako uli ng panibagong trade. Okay, kahit sa Brett, ayan, trend line yan. O, yung supply zone dito sa taas, dyan siya naglalaro. Ito yan. Okay. Ito, yan. Tinatap niya. Pagdating dito, nakita niyo itong horizontal na to. Dito siya naglaro nung una, pero binasag niya. Pero kita niyo, weak lang to. Okay, ito, unang untog, pangalawang untog. So, naging yung supply and demand zone, nagkaroon ng confirmation through the support and resistance. Okay? Mahalaga to guys ha, point of interest. And then yung trend line niya, parang may sinusunod siyang trend line and pattern. Which yung pattern, trend line, isasama pa rin natin yan sa smart money concept kasi to be honest, malakas siya. Okay, malakas siya pagka inaral nyo siya, yung mga trend line, tsaka yung mga pattern natin. Pattern natin is ito, yan, i-discuss ko sa inyo yan. Okay? Not now, sa mga susunod natin na mga discussion. Okay. So, in the topic sa support and resistance, guys, ito halimbawa, ayan, no? Ayan yung mga example na halimbawa, may breakup structure, saan siya tuuntog? Sa demand zone. Vice versa, sa supply zone. Or pwede naman magkaroon internally ng galaw, katulad nito, internal muna siya, flip zone naman ang tawag, minsan yung supply zone, nagiging demand zone, yung demand zone, parang yung nakita natin kanina. So, importante yan as your point of interest kung saan uuntog. Kasi, pwede kang, kapag nakuha mo na yan guys, pwede kang pumasok sa area na to. Mag-short ka dito. Makukuha mo to. Papasok ka dito, maglolong ka dito, makukuha mo to. Kaya, yung iba, kasi depende sa strategy mo eh. Magte-trade lang ako kapag ka umuntog sa supply and demand zone. May mga ganun eh. O kaya order block. O kaya FBG. May mga ganun at nagiging ano sila, profitable with their experience and strict requirement para lang doon sa strategy na yon. So dapat alam niyo rin yung pag-identify ng mga supply and demand zone. Kung klaro ang supply and demand zone, can you type 4 please? Number 4. Kung klaro naman, nakakasunod. We have now 28 participants. So expect ko hindi kanina kaunti lang dumami, no? So, ulitin ko guys, para sa mga bagong dating, make sure i-PM nyo lang sa akin yung ating tick meal registration
para maisama ko kayo sa GC since this continuous webinar ay sponsored na ng Tickmill. So Tickmill na ang sumusuporta sa atin ngayon para mag-continuous tayo ng pagtulong ng libre sa mga gustong matuto ng Forex and even crypto trading. Okay? So, ito lang tayo guys, yung pinaka-main na topic natin. We are already in 1 hour. Ayokong maging cloudy yung inyong ah, isip, lalo na sa mga newbie. At least, ano yung mga natutunan natin? At least nalalaman nyo yung galaw ng market. At least alam nyo yung high, low, kung anong binasag. Ano ba tayo ngayon? Saan ba papunta ang market natin? Okay, kuhanin ko to. Ilagay ko lang dito sa ating saglit lang guys ha. Meron pa. Ayan. Okay, ito dapat at least naiintindihan natin ngayon. Accumulation ba, uptrend ba tayo, downtrend ba tayo, yung poor market pace. Okay, kaya itong picture kasing to, merong moving average, which hindi natin gagamitin ng moving average is another indicator na hindi naman talaga siya related sa smart money. Normally, ang mga smart money trader, isa lang ang indicator na ginagamit, yung RSI. Okay, which ipapakita ko sa inyo ngayon, just a teaser kung ano yung ibibigay ko sa inyong RSI. Double check ko lang ha. Yeah, ito. Ito ang ipapakita ko sa inyong RSI. Pero may gamit yan. May divergence siyang RSI na yan. Pero, meron pa tayong ituturo. Siguro, baka sa ikalawa o ikatlong meeting natin, ikatlong meeting, may tuturo ko na to, together with order block na special indicator. Actually, sinasama ko yung sa one-on-one. Kaya lang, yung one-on-one kasi, yun na talaga yung main strategy ko. Dito sa tinuturo kong libre ngayon, almost 60% uh, 50% to 60% ng strategy ko nandito na. Pero mas simplified to. Hindi to masalimuot. So guys, kung meron kayong natutunan at naging okay yung inyong pag-attend sa first webinar ng Smart Money Concept, it's simplified, brought to you by Tickmill. Can you type 8 kung naging happy kayo sa ating discussion ngayon? 1, okay. Marami, no? Teka. Sir, excuse po. Sige, magano ko ng tanong. Don't worry. Ito lang, regarding lang po sa Tickmill. Ano pong lagyan kong legal entity? Individual tayo, individual. Hindi po, ito po naka ano eh. Tickmill Ltd or Tickmill UK Ltd. Hmm, ngayon ko lang na ano yan ah. Sa Ay, personal details po eh. pero UK Ltd. Parehas U- lang yan. May ano po sa ano Hindi, eh. pero may, hindi, Tick, eto guys, ang gamitin yung link ha. pa yung link niyo po. Oo, yung link ko kasi Opo. kailangan nating ipasok yung IB natin kasi hindi ko kayo makikita kung register kayo na sa iba. So, make sure lang yung referral code ito kung hindi pa. Paggawa nyo ng trading, yan. Sir, Ngayon, yung tayong, isa, oh, sir, ah, yung isa po ano eh, 1:1,000 yung max leverage. Yung isa po, 1:30 lang. dapat 1:1, to 1,000. 1,000. Okay po. Thank you. Yung open ng welcome account, meron $30 yan, alam ko na trading bonus, parang pang trade mo lang. So anyhow dito, ito gamitin nyo guys. Yung IB, Ma'am Elsa, pwede kayong mag-create ng new trading account na ang leverage ay 1:100 or 500. Baka hindi ko alam, baka sa UK kasi sa UK yata. Ano po munang pipindutin dito, sir? Yung welcome account or yung... Kahit ano dyan, okay lang. Kahit ano guys. Ha? Sige po. So yung mga manunod, any question sa topic natin sa Tickmill, pwede kayong mag-unmute guys. Entertain na ako ngayon ng question. Sir Flordel, yung Tickmill ba pwede sa UAE pag ni-withdraw namin dito? Ah, double check. Alam ko, may office yan eh.
Makikita nyo dyan, actually, pinakasimple lang guys, crypto kayo. Mag-deposit tsaka Crypto. withdraw. Kahit sa forex broker ako, crypto ako. Kasi binibili Ah, ko ng crypto eh. At the same time, mabilis. Halimbawa, bibili ako ng through bank. Halimbawa, sa Bybit. Kukuha ako sa Bybit. And then, sa Bybit kasi, kung ano ka. Pero kung nasa UAE ka, meron tayong, ang Tickmill may office sa UAE. May lisensya tayo okay. sa UAE. Okay. Kaya Okay. mas maganda Ba- siyang bala ko po ilipat yung ano extras ko dito eh. Sige sir, kung anong ano. Actually, try nyo Raw account, try nyo Classic. And don't forget guys yung ating ano yung ating meron pa rin tayong EA Yung EA natin sa Tickmill na natin tumatakbo which is Classic account. At ang good news, kung $2,000 dollars above yung ano nyo, yung inyong EA, yung capital nyo doon sa EA na yon, gold ang ite-trade. Nothing to Go. worry kasi Tapos share screen ko lang sa inyo kung ano na ba nararating ng EA natin para Ah, ano saglit mas lang. okay, sir? Yung sniper natin or itong assassin na to? Itong Tickmill. Hindi, ay sniper na. Ayun yun, assassin sniper yun. Ah, nasa Tickmill na tayo. Wala tayo sa Oo. dati. Oo. Huwag Okay, mo na gets ko na, banggitin. gets. Huwag mo na banggitin yun. Hindi na, Okay, okay. non-continuous support, ano sila non-supported na eh. So, pagka hindi supportive, hindi natin, Paano yung dati niyo, sir? Di niyo na nailipat, no? Yung mga nandun. hindi, ano naman madali naman i-gawin yun. Wait lang tayo nawala ako. Ayun, papakita ko sa inyo. Teka lang guys bago tayo zoom, i-share screen ko lang to. Yung mga kaibigan ko, sir, pinapalipat ko rin dito eh. Okay, ito, saan ba tayo? To. Yan, yung Fib Scalper natin. Raven Watcher kasi ang lakas ng drawdown natin dyan eh. So far, may kumita na ng $96. Wala pang isang buwan yan. 2,000, 2,000 ang ano niya. 96. Nilagay niya. Oo, meron din kumita ng 71, 83. Hindi siya sobrang laki, guys, ha. I expect nyo sa EA na to. Kasi conservative siya. Pero tingnan nyo naman ang drawdown. Ang drawdown niyan, hindi pa umaabot ng, pakita ko sa inyo, ha. Teka lang. Bagal ng internet, ha. Minsan yung may FX book ang mabagal talaga eh. Oh, kaya pala. Saglit lang. Kailangan kong ipasok. Hmm. No. Oops. Hindi to. Marami tayong may FX book ko yan eh. Ipakita ko lang para makita nyo, yung mga gusto guys ng passive income, meron pa rin tayo. So, ang kagandahan nito, kaya hindi to scam, ikaw may access sa Forex nyo. So, sa Forex account nyo mismo, sila na. Tingnan nyo, ang drawdown nito, regardless dito sa isa. Ayan, mute mo lang po muna tayo para Okay. Ang drawdown natin dito sa ating, ayun, except yung 34, 18 ang pinakamataas, 18%. Yung 34 kasi naka-semi-manual to eh. Okay? So, nagte-trade siya ng manually, pero ang gain niya 37. Ngayon, pagka hinayaan nyo lang ang bot, normally, pwedeng kumita yan monthly ng 10 to 15%. Monthly Ngayon, ang recommended natin yan. Yan, sa Tickmill yan. Ngayon guys, update lang. Ah, ang profit share, kasi wala kang babayaran dito sa developer. Pero pagka nakuha nyo na yung capital nyo, let's say ang capital mo is $1,000. And then within 2 to 3 months kasi kikita ka na ng $1,000 eh. Pwede nyo nang kuhanin yung $1,000 nyo na capital and then you have to pay the developer 30% ng kinita. Kung anong kita, 70% sa'yo, yun na yung parang, ano bang tawag dito? Pambayad natin sa
ating developer. Kasi wala siyang kinikita dito eh. Kaya may profit sharing siya. Ano pa, Walang yearly na po yun? Yearly na yun o every ano? Hindi, every month yun. Same din kung ano, pero month mo siya ibibigay yung 30%. So kung kumita ka ng $100, not bad kasi wala ka namang ginagawa eh. Compare sa bangko ko tapos kumita ka ng 70%, 'di ba? Hmm. Which normally yun, iaano natin yun. Kasi ito yung naging ano namin with Tickmill, yun. Ang plano, kasi sa iba, kay ganito yon kung bakit sa iba, may mga rebates, may mga commission. Okay? Ngayon, ang problema, yung spread. Lalong kontrolado nila spread. Ganun yun eh. Mas lumalaki spread. Ang Tickmill halos walang spread. Kaya walang income ang mga affiliate ng yung mga developer natin ng EA. So through profit sharing naman sila. Kung pumunta ka rin ng PAM na tinatawag, yung PAM is yun yung malakihang makiki-join ka lang ng $200, $300, profit sharing din yun. So parang naka-PAM tayo ngayon with our EA. So PAM is public ano yun eh, pagkuha ng funds. Pinagsasama-sama tapos ite-trade ng isang trader o kaya ng isang bot. So yun lang guys, in-update ko lang kayo dito sa Assasipib Scalper ng Tickmill. So meron din tayong AI bot with Tickmill. So try nyo lang, don't forget panoorin nyo rin yung review natin ng Tickmill. Dito ko pinakita on hand yung pagkakaiba ng spread. Spread is the yun yung asking yung price ba? Yung asking difference ng asking and bid, 'di ba? Bibili ka. Parang bibili ka ng dollar, 'di ba? Pagka bibili ka ng dollar, iba ang presyo. Kapag ka bibili ka ng kung ikaw naman ang magpapalit, buy or sell, magkaiba ang presyo. Ganon din sa forex. Iba ang presyo ng buy, iba ang presyo ng sell. Ngayon, doon kumikita ang forex broker. Halos wala ganun ng Tickmill, especially in the raw account. Dito, pinakita ko yung spread. Ayan, no? Pinakita ko yung iba't ibang broker. Ayan. Pinakita ko yung iba't ibang broker tapos yung spread kung papaanong ang layo ng spread ng raw account ng Tickmill. Kaya nagustuhan ko rin guys yung Tickmill. Hindi dahil sa sponsor natin sila, personally, ito na yung ginagamit ko ngayon pagdating sa Forex. Okay, so any question guys sa ating topic ngayon? Naging klaro ba tayo lahat? So far, kanina 28, may nawalang isa lang. So, I hope guys, nag-enjoy kayo. Any question, entertain pa ako. Don't forget to message me on my Facebook account, Floridan De La Torre, with blue check ng Meta Verified siya para i-add ko kayo sa GC. So, I hope tong 27, 26 na to, meron na tayo sa GC ng mga 20, 30 pa yan. So, ibibigay nyo lang sa akin yung Tickmill account number nyo and then yun na. Okay? So, salamat sa inyo guys. Kung walang tanong, can you type 9 kung okay na tayong mag-goodbye at salamat sa inyo. Can you type 9 kung happy lahat, naintindihan yung ating basic. Watch out for the announcement for our next topic sa next natin. It's probably weekdays naman, baka Wednesday night, Thursday night, no. Saturday kasi meron tayong live face-to-face na tutorial. Hindi ko lang alam kung for public 'yun eh. So invited speaker ako ng Forex. Okay? So, yan. Yes, may record ang ating webinar lahat. Ilalagay natin yan sa ating Facebook. Sorry, sa ating YouTube channel. Okay, so thank you again guys for watching. PM na lang, salamat sa inyo. And more power sa trading and don't forget yung trading psychology natin. Yan, isi-share ko rin sa GC natin yung trading psychology. Make sure lang registered kayo sa Tickmill. Okay? And then yung trading account number, ibato nyo sa akin para ma-check ko kung under kayo sa link ko. So, ang channel ko, binigay ko last bago ko yan ang channel ko Earn Money at Home Worldwide. Ma'am, paki-ano po ito, paki-save na lang po. I-copy niyo na kagad ngayon.
Ito, ayan ang channel ko sa YouTube channel. Andyan din yung mga playlist ng mga Forex 101. Even tokenomics sa crypto, sa Bitcoin, andyan. Yan, earn money at home kasi nagsimula yan, yung channel na yan nung pandemic. At sa Forex tayo tumagal. At saka sa crypto. Yung mga earn money at home na iba ay puro scam. Nagkukwentuhan nga kanina, may mga na-scam ng MetaMax. Marami pa yan. Since noon pa, marami. So, doble ingat, never invest to a third company kung hindi siya Forex, legit na Forex broker na may lisensya. Okay? So, never invest to any third company na lalo na mangangako ng income sa inyo ng ganitong income, ano na yan, red flag ka agad yan.